ang putik, malamig at malagkit sa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang tigil ang kanyang paghuhukay gamit ang mga kamay. Bawat dakok ng basang lupa ay parang 1 kilong bigat na pilit niyang inaalis sa mundo. Hindi niya ininda ang sakit ng mga batong tumatama sa kanyang palad. Ang mga kuko niya'y nababali, nagdurugo, ngunit wala siyang pakialam. Isang tinig. Iyon ang gumising sa kanya kanina. Isang mahinang-mahinang tunog na parang kaluskos ng isang hayop na naghihingalo sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit alam ni Leah, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi iyon hayop. Nico. Ang pangalan ay isang pakiusap, isang dasal sa kanyang isipan. Nakita niya ito. Nakita niya si Ma'am Melissa, ang amo niyang si Melissa de Silva, nakatayo sa gitna ng hardin, nababalot sa dilim at ulan. Nakasuot ito ng puting bestida na animoy kasuotan ng isang anghel. Ngunit ang hawak nitong pala at ang galit sa mga mata nito ay nagmula sa impyerno. Mabilis itong naglakad pabalik sa mansyon, iniwan ang isang bagong tambak ng lupa sa ilalim ng matandang puno ng mangga. At doon nagmula ang tunog. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Humihikbing bulong ni Leah. Nico, anak, magtiis ka. Paparating na si ate. Sa wakas, may natamaan ang kanyang mga daliri. Hindi ito bato, malambot, tela. Sinapo niya ang kanyang hininga at naghukay ng mas mabilis, mas desperado. Lumitaw ang piraso ng isang asul na pajama, ang paboritong pajama ni Nico na may larawan ng mga bituin at buwan. Nanginig ang buong katawan ni Leah. Inalis niya ang natitirang lupa at dahan-dahang inangat ang isang maliit na katawan. Malamig, sobrang lamig. Ikinulong niya sa kanyang mga bisig ang walang malay na si Nico. Nakapikit ang mga mata nito at ang mga labi ay kulay ube. Idinikit niya ang kanyang tainga sa dibdib ng bata. Wala. Walang tibok. Hindi! Sigaw niya sa hangin. Mas malakas pa sa kulog na dumadagundong sa kalangitan. Hindi pa huli ang lahat. Ibinaba niya ang bata sa basang damuhan. Ang lahat ng alaala ng kanyang pagsasanay sa first aid noong high school ay biglang bumalik. Pinindot niya ang dibdib ni Nico, paulit-ulit. 1, 2, 3, 4. Gumising ka, Nico. Pakiusap. Tiniklop niya ang ilong ng bata. Binuksan ang maliit na bibig nito at huminga siya ng buhay papasok dito. Muli at muli. Ang mga luha niya'y humahalo na sa ulan sa kanyang mukha. Nagsusumamo siya sa langit. Huwag po ninyong hayaang may mamatay na namang bata sa mga kamay ko. Hindi ko na po kaya. Nang akala niya ay wala ng pag-asa, isang maliit na pag-ubo ang kumawala mula sa mga labi ni Nico. Sinundan ito ng mahinang pag-iyak. Iyon na ang pinakamagandang tunog na narinig ni Leah sa buong buhay niya. Mabilis niyang binalot ang bata sa kanyang suot na duster at tumakbo siya papalabas ng gate ng mansyon. Hindi na lumingon pa. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, basang-basa, putikan, sumisigaw ng tulong sa bawat sasakyang dumaraan. Sa wakas, isang taxi ang huminto. Ospital! Pakiuspid! Manong! Sigaw niya habang maingat na inilalapag si Nico sa kanyang kandungan sa loob ng sasakyan. Naku, anong nangyari sa bata, Ineng? Tanong ng driver ang mga matay ng lalaki sa salamin. Nahulog po. Sa putikan. Basta, bilisan niyo na lang po. Pagsisinungaling niya, ang boses ay nanginginig. Paano niya ipapaliwanag ang katotohanan na ang sariling ina ang nagbaon sa kanya sa lupa? Walang maniniwala sa kanya. Habang humahagibis ang taxi, niyakap niya ng mahigpit ang nanginginig na katawan ni Nico. Nararamdaman na niya ang mahinang pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Isang himala. Pagdating sa emergency entrance ng pinakamalapit na ospital, bumaba siya at sumigaw. Tulong! Tulungan niyo kami! Agad siyang sinalubong ng mga nurse na may dalang stretcher.
Mabilis na kinuha si Nico mula sa kanyang mga bisig at isinakay ito. Sinubukan niyang sumunod, ngunit isang nurse ang humarang sa kanya. Hanggang dito na lang po muna kayo, ma'am. Napatingin si Leah sa kanyang sarili. Putikan mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga kuko'y duguan. Mukha siyang halimaw. Pinanood niyang itulak ang stretcher, papasok sa isang pinto. Nilalamon ng liwanag ng ospital ang maliit na katawan ni Nico. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig, basang-basa at nag-iisa. Isang nurse na may hawak na clipboard ang lumapit sa kanya. Ngumiti ito ng may pag-aalala. Kalma lang po, ginagawa na po namin ang lahat para sa bata, sabi nito sa malumanay na boses. Ako po pala si Nurse Jenny. Pwede ko po bang makuha ang ilang impormasyon? Tumangulang si Leah, hindi makapagsalita. Ano po ang pangalan ng bata at ano po ang nangyari sa kanya? Napatingin si Leah sa nurse. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lalamunan niya'y tila may nakabara. Paano niya sasagutin iyon? Nakatitig lang si Leah sa nurse. Ang tanong nito ay umuugong sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Anong pangalan ng bata? Anong nangyari? Nico de Silva, binuhusan ng lupa ng sarili niyang ina. Paano niya sasabihin ang mga salitang yon nang hindi tunog baliw? Bago pa man siya makahanap ng boses, isang kaguluhan ang pumunit sa katahimikan ng emergency room. Isang matinis na sigaw ang narinig mula sa pasilyo. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Napalingon si Leah. Paparating si Melissa de Silva, tumatakbo na parang isang reyna sa isang pelikula. Ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang basa sa ulan, ngunit ang kanyang buhok at makeup ay perpekto pa rin. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng perpektong pag-aalala at paghihinagpis. Ma'am Melissa! Bulong ni Leah isang hakbang na napaatras. Leah! Oh, thank God! Sigaw ni Melissa at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Ngunit ang yakap ay malamig, hindi yakap ng kusinet, kundi yakap ng isang ahas na pumupulupot sa kanyang biktima. Saan mo siya dinala? Hinanap kita kung saan-saan. Akala ko'y nawawala kayong dalawa. Bumitaw si Melissa at humarap sa mga nurse. Ako ang ina. Melissa de Silva. Kamusta ang anak ko, si Nico? Agad na nagbago ang pakikitungo ng mga staff. Ang atensyon na kanina'y nasa nag-aalalang si Nurse Jenny ay lumipat na lahat sa mayaman at makapangyarihang Ginang. Ginang de Silva, ginagawa po namin ang lahat, sabi ng isang doktor na kadarating lang. Stable na po siya sa ngayon pero inoobserbahan pa rin namin. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Melissa, ngunit napansin ni Leah, walang luha. Puro tunog lang. Oh, ang baby ko. Sabi ni Melissa, ang mga kamay ay nasa bibig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Leah, ang mga matay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Leah. Anong nangyari, Leah? Bakit basang-basa kayo? Bakit puno ka ng putik? Ito na ang pagkakataon niya. Ma'am? Simula ni Leah, ang boses ay garalgal. Nakita ko po kayo. Sa hardin. Bago pa niya matapos ang sasabihin, 2 pulis ang lumapit sa kanila. Ginang de Silva, kami po ang pinapunta para imbestigahan ang insidente. Muling nagbago ang anyo ni Melissa. Mula sa isang nag-aalalang ina, naging isa siyang kalmadong mamamayan na handang makipagtulungan. Salamat sa pagdating, mga officers, sabi niya. Tumingin siya sa isang doktor na pamilyar kay Leah, si Dr. Alves, ang matagal ng family doctor ng mga de Silva. Sinensyasan niya ito at sila'y nag-usap sa isang sulok. Hindi marinig ni Leah ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang pagtango ni Dr. Alves at ang isang makahulugang tingin na ipinukol nito sa kanya. Bumalik si Melissa sa harap ng mga pulis, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Officers, hindi ko alam kung paano sisimulan. Si Leah, ang kasambahay namin, matagal na siyang mabait.
Pero nitong mga huling linggo, parang wala siya sa sarili. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Tanong ng isang pulis. Nagiging makakalimutin siya. Minsan, nakikita ko siyang nakatulala at may kakaiba siyang pagtingin kay Nico. Parang selos? Hindi ko maintindihan. Malungkot na sabi ni Melissa. Nanlaki ang mga mata ni Leah. Hindi po totoo yan. Mahal na mahal ko si Nico. Nakita mo, officer? Malumanay na sabi ni Melissa na parang nagsasalita tungkol sa isang naliligaw na hayop. Nagiging emosyonal siya. Kanina, pag-uwi ko, wala na sila sa bahay. Nagpanik ako. Hinanap ko sila sa buong kabahayan hanggang sa hardin. Doon ko nakita ang mga bakas ng paa papunta sa labas ng gate. Isang kasinungalingan. Isang perpektong binalangkas na kasinungalingan. Hindi! Sigaw ni Leah. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Nakita ko kayo. May hawak kayong pala. Tinabunan niyo si Nico sa ilalim ng puno ng mangga. Ang mga pulis ay nagkatinginan. Ang nurse na kanina'y mabait sa kanya ay umatras ng bahagya. Lumapit si Melissa kay Leah at hinawakan ang kanyang mga braso. Ang pagkakahawak ay mahigpit, masakit. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiting para lamang kay Leah. Leah, calm down, sabi niya sa normal na boses para marinig ng lahat. Pagkatapos, bumulong siya. Isang bulong na puno ng lason na para lamang sa pandinig ni Leah. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Isang kuryente ng takot ang gumapang sa buong gulugod ni Leah. Nanigas siya sa kinatatayuan. Bumitaw si Melissa at humarap muli sa mga pulis. Patawarin niyo na siya. Siguro'y nasyak lang siya sa nangyari. Sakto namang lumabas si Dr. Alves mula sa kwarto ni Nico. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ginang de Silva, officers. Ang bata ay nagtamo ng hypothermia at may mga galos. May nakita rin kaming a small trauma sa likod ng ulo niya na posibleng resulta ng isang pagkahulog. Sa initial findings, mukhang may kapabayaan na nangyari. Ang bawat salita ng doktor ay isang pako sa kabaong ni Leah. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kwento ni Melissa. Tumingin ang dalawang pulis kay Leah. Ang kanilang mga mata hindi na nag-aalala, kundi puno na ng suspetsa. Ang babaeng putikan, ang babaeng sumisigaw ng mga bagay na walang katuturan. Isang pulis ang humakbang palapit. Miss Morales, kailangan ka naming isama sa presinto para sa ilang katanungan. Ang mga salitang iyon ay parang bakal na humigpit sa leeg ni Leah. Isama sa presinto. Bitag. Isa itong bitag. Alam niya. Teka, saan niyo siya dadalhin, officer? Tanong ni Melissa. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Huwag niyo naman siyang sasaktan. Nalilito lang siya. Ang galing. Ang galing niyang umarte. Kahit sa huling sandali, si Melissa pa rin ang mabait, ang nagmamalasakit na amo. Si Leah ang kawawang kasambahay na nawala sa katinoan. Standard procedure lang po, ma'am. Sagot ng pulis. Ang mga matay nakapako pa rin kay Leah. Alam ni Leah ang mangyayari. Dadalhin siya sa presinto, kukulungin sa isang selda, at walang sino man ang makikinig sa kanyang kwento. Ang salita ng isang hamak nakatulong laban sa isang respetadong si Ginang de Silva. Tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Hindi. Hindi para kay Nico. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Maaari po bang magbanyo muna ako? Tanong ni Leah. Sinisikap na gawing kalmado ang kanyang boses kahit ang puso niya ay kumakarera na. Nanginginig po ako sa ginaw. Nag-alinlangan ng pulis, ngunit tumango si Melissa. Sige Leah, samahan ka na ng nurse. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kasunod ang isang yaya, ang isip ni Leah ay naghahanap ng paraan para makatakas. Ang bawat pinto ay tila isang harang, ang bawat bintana ay masyadong mataas. Biglang may sumigaw sa dulo ng pasilyo. Code Blue! Code Blue! Room 2 or! Isang kaguluhan ang biglang nabuo.
Nagtakbuhan ang mga doktor at nurse. Ang yaya na nagbabantay kay Leah ay nag-aalangang napalingon sa direksyon ng kaguluhan. Iyon na ang pagkakataon ni Leah. Sa isang iglap, lumiko siya sa isang bukas na pinto, isang janitor's closet. Mabilis at tahimik niyang isinara ito. Madilim sa loob at amoy chlorine at lumang basahan. Kinapa niya ang pader, humihingal, pinakikinggan ang mga yabag sa labas. Narinig niya ang boses ng yaya na tinatawag ang kanyang pangalan, papalayo ng papalayo. Nang tumahimik na, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Wala ng tao. Nakakita siya ng isang cart na puno ng mga kumot at damit panlinis. Sa ilalim nito, isang pares ng uniforme ng janitor. Walang pag-aalinlangan, hinubad niya ang kanyang basang duster at isinuot ang asul na uniforme. Itinali niya ang kanyang buhok at isinuot ang isang face mask. Itinulak niya ang cart palabas, ang ulo'y nakayuko. Nagdarasal na walang makapansin sa kanya. Dinaanan niya ang nursing station, ang mga pulis, at si Melissa na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Walang lumingon. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong manggagawa. Invisible. Nakarating siya sa service exit sa likod ng ospital. Ang hangin ng gabi ay sumampal sa kanyang mukha. Malaya na siya, ngunit ang kalayaan ay may kasamang takot. Nagsimula siyang maglakad ng walang direksyon, papalayo sa ospital. Bawat sirena ng ambulansya ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Bawat anino ay tila isang kaaway. Nakahanap siya ng isang maliit na karinderya na bukas pa. Pumasok siya. Umupo sa pinakasulok na mesa. Ang amoy ng nilagang baka ay nagpaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain. Ngunit ang sikmura niya ay tila buhol-buhol. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader. At doon, nakita niya ang kanyang mukha. Isang lumang litrato niya na kinuha mula sa kanyang employment form. Sa ilalim nito, ang mga salita, Wanted, Leah Morales. Isang kasambahay po ang kasalukuyang pinaghahanap ng mga pulis, sabi ng news anchor, kaugnay sa insidente ng child abuse sa anak ng kilalang pamilya De Silva. Ang suspect, na kinilalang si Leah Morales, ay sinasabing may problema sa pag-iisip at tumakas mula sa ospital kaninang gabi. Napahawak si Leah sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ganoon kabilis, ganoon kadali, para sirain ni Melissa ang kanyang pagkatao. Isa na siyang kriminal sa mata ng buong bansa. Ang amoy ng ospital, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Bigla siyang dinala ng kanyang alaala sa isang ibang ospital. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kanyang bunsong kapatid, si Leo, na nag-aagaw buhay sa isang pampublikong ospital, humihingal dahil sa matinding hika. Naaalala pa niya ang amoy ng disinfectant na humahalo sa amoy ng kahirapan. Naaalala pa niya ang pagmamakaawa ng kanilang mga magulang sa mga doktor, ngunit wala silang pera para sa mga gamot, para sa nebulizer, para sa oxygen. Patawad anak. Iyon ang huling ibinulong ng kanyang ama bago tuluyang pumikit si Leo. Napayuko si Leah sa mesa. Ang mga balikat ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Ipinangako niya sa sarili niya noon. Ipinangako niya sa puntod ni Leo na hinding-hindi na siya hahayaang may mamatay na bata dahil lang sa kawalan ng kapangyarihan at pera. At ngayon, inuulit ng tadhana ang sarili nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sakit ang kalaban. Isang demonyo na nag-aanyong anghel. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng apoy. Tapos na ang pagiging maamo ni Leah Morales. Kung gusto ni Melissa ng laban, ibibigay niya ito. Ngunit paano? Wala siyang pera. Wala siyang kakampi. At ang buong mundo ay naniniwalang isa siyang halimaw. Nag-isip siya. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong nakakakilala rin
sa tunay na kulay ni Melissa. Isang taong may utang na loob din sa pamilya de Silva, pero galit kay Melissa. Biglang isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, Mang Ben. Ang matandang hardinero na tinanggal ni Melissa, 2 buwan na ang nakalipas dahil lang sa nabasag nitong mamahaling paso. 50 taon itong nagsilbi sa mga de Silva. Alam ni Leah na masama ang loob nito. Ngunit paano niya ito kokontakin? Kinuha ni Melissa ang kanyang cellphone, sinubukan niyang alalahanin. Noong bago pa lang siya sa mansyon, si Mang Ben ang nagbigay sa kanya ng numero nito sakaling may kailangan siya sa hardin. Isinulat niya iyon sa isang maliit na papel na itinago niya sa pitaka. Isang pitaka na naiwan sa kanyang kwarto. Kinapa niya ang bulsa ng suot niyang uniforme, isang 20 pesos at ilang barya. Sapat na para sa isang tawag sa payphone. Pinilit niyang alalahanin ang mga numero. Paulit-ulit sa kanyang isipan. 0917. Tumayo siya. Iniwan ang 20 pesos sa mesa at lumabas muli sa dilim ng gabi. Naglakad siya hanggang sa makakita siya ng isang lumang payphone sa tapat ng isang saradong tindahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inihuhulog niya ang mga barya. Dinial niya ang numerong nasa kanyang isipan. Nagdarasal na tama ito. Nagdarasal na sasagutin ito. Isang ring. 2, 3. Nang akala niya ay wala nang sasagot, isang boses ng matandang lalaki, inaantok at medyo magaspang, ang sumagot sa kabilang linya. Sino to? Napahawak si Leah sa kanyang dibdib. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya. Isang tunog ng pinaghalong takot at kaunting pag-asa. Mang Ben? Sabi niya sa basag na tinig. Tulungan niyo po ako. Katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lang ng mahinang ulan sa bubong ng payphone ang narinig ni Leah. Baka ibinaba na niya. Baka akala niya ay nagbibiro lang. Pagkatapos, isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Nasaan ka, iha? Tanong ni Mang Ben. Ang boses ay seryoso na. Ibinigay ni Leah ang pangalan ng karinderya at ng kalyeng kinatatayuan niya. Huwag kang aalis dyan, mariing sabi ng matanda. Darating ako. Hindi nagtagal. Isang luma at kalawanging owner-type jeep ang huminto sa tapat ni Leah. Bumukas ang pinto sa panig ng pasahero. Si Mang Ben, na mas lalo pang kurbado at kulubot kaysa sa huling pagkikita nila, ay sumenya sa kanya na pumasok. Walang salitang namutawi sa pagitan nila habang binabaybay nila ang mga eskinita ng Maynila. Dinala siya ni Mang Ben sa isang maliit na bahay sa isang masikip na lugar kung saan ang mga dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Simple, ngunit malinis. Pagpasok sa loob, agad na inabutan ni Mang Ben si Leah ng isang tuyong tuwalya at isang luma, ngunit malinis na t-shirt at shorts. Magpalit ka muna at nang hindi ka magkasakit, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Magtitimpla ako ng kape. Habang nagpapalit sa maliit na banyo, doon na tuluyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kabaitan ng matanda, kahit hindi ito nagsasalita, ay tila pumunit sa pader ng katatagan na pilit niyang itinatayo. Paglabas niya, isang mainit na tasa ng kape ang naghihintay sa kanya sa isang maliit na mesang kahoy. Umupo si Leah at hinawakan ng tasa. Ang init nito'y gumagapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Umupo si Mang Ben sa tapat niya. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Ang mga matay puno ng pag-unawa. Napanood ko sa balita. Mahinang sabi nito. Hindi ako naniniwala kahit isang salita. Totoo po ang sinasabi ko, Mang Ben. Humikbing sabi ni Leah. Si Ma'am Melissa, siya po ang may gawa kay Nico. Nakita ko po. Tumango si Mang Ben, hindi nagulat. Alam ko, ang babaeng yon. Ang mga ngiti niya ay parang santa. Pero ang mga matay malamig pa sa yelo. Simula nang dumating yan sa mansyon, nag-iba na ang lahat. Kahit ang mga halaman ay tila nalalanta
kapag dumadaan siya. Naalala ng matanda ang araw na sinisanti siya. Pinalayas niya ako dahil lang sa isang paso. Pero hindi yon ang totoong dahilan, iha. Pinalayas niya ako dahil aksidente kong natapunan ng tubig ang sahig malapit sa private office ni Sir Ricardo, ang dati mong amo. Nagalit siya na parang katapusan na ng mundo. Bawal na bawal daw pumasok o lumapit man lang doon. Napakunot ang noo ni Leah. Naaalala niya ang silid na yon. Laging nakakandado. Sabi ni Melissa, para raw mapreserba ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Bakit po kaya? Tanong ni Leah. Nagkibit balikat si Mang Ben. Hindi ko alam. Ngunit kahina-hinala. Masyado niyang binabantayan ang lugar na yon. Binuksan ng matanda ang isang maliit na debateryang telebisyon. At naroon na naman si Melissa, live sa isang interview. Umiiyak habang yakap-yakap ang isa pang anak ng mga De Silva, si Sofia. Leah, nasaan ka man? Sabi ni Melissa habang tumutulo ang mga luha ng buhaya. Pakiusap, sumuko ka na. Para sa kapakanan ng mga bata. Nag-aalala kami sa'yo. Handa kaming tulungan ka sa iyong pinagdadaanan. Naramdaman ni Leah ang pag-init ng kanyang dugo. Sinungaling! Isa siyang ahas, iha. Sabi ni Mang Ben, pinatay ang telebisyon. At para matalo ang isang ahas, kailangan mo ng ebidensya. Hindi sila maniniwala sa salita mo lang. Tama ang matanda. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi kayang baliin ng pera at impluwensya ni Melissa. Pero paano, Mang Ben? Paano ako makakakuha ng ebidensya kung hindi man lang ako makalabas sa kalsada? Tumayo si Mang Ben at may kinuha sa isang lumang baul, isang kumpol ng mga susi. Mula roon, kinuha niya ang isang susi na kalawangin at halatang luma na. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Leah. Ito ang susi sa pinto sa likod ng hardin. Ang pinto na ginagamit ng mga hardinero noon pa. Matagal na itong hindi ginagamit, simula nang ipasara ni Melissa. Baka nakaligtaan niyang palitan ang padlock. Napatingin si Leah sa susi, pagkatapos ay sa determinado at seryosong mukha ni Mang Ben. Baka ito na ang pagkakataon mo. Isinara ni Melissa De Silva ang pinto ng kanyang mamahaling European car. Ang mga camera flashes ng media ay sumasabog pa rin sa labas ng gate ng mansyon, ngunit sa loob ng kanyang kaharian, siya ang reyna at ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Hinubad niya ang kanyang itim na blazer at kasama nito ang maskara ng isang nagluluksang ina. Nawala ang nanlulumong mga balikat at ang namimighating ekspresyon. Ang natira ay isang babaeng tuwid ang tayo, matalimang tingin, at malamig ang puso. Pumasok siya sa dating opisina ng kanyang asawa, si Ricardo. Ang amoy ng lumang libro at mamahaling leather ay bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang isang numero. Nahanap niyo na ba siya? Tanong niya. Walang anumang emosyon sa kanyang boses. Negative pa, ma'am. Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang pribadong investigador na matagal na niyang binabayaran. Malinis ang pagtakas niya sa ospital, parang bula na naglaho. Nagtiim ang bagang ni Melissa. Isang hamak na katulong. Pinaglalaruan siya ng isang hamak na katulong. Doblehin mo ang bayad sa iyong mga tauhan. Ayokong makatulog ng mahimbing hanggat malaya ang babaeng yon. Masusunod po, ma'am. Isang huling bagay. Dagdag ni Melissa ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Hanapin niyo siya. Buhay o patay, dalhin niyo sa akin. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kausap. Tumingin siya sa paligid ng opisina. Ang mga tropeo ni Ricardo, ang mga litrato nila noong masaya pa sila, lahat ay kasinungalingan. Lahat ay parte ng isang grandiosong plano. Isang maliit na boses ang tumawag sa kanya mula sa pinto. Tita Melissa? Si Sofia, ang 6 na taong gulang na anak na babae ni Ricardo, ay nakatayo roon, yakap-yakap ang kanyang teddy bear. Ang mga mata nito'y namumugto sa kaiiyak. Agad na bumalik ang malambot na ngiti sa mga labi ni Melissa.
Lumuhod siya para magpantay sila ng bata. Yes, sweetie? Bakit gising ka pa? Totoo po ba? Si Ate Lia, sinaktan niya si Kuya Nico? Tanong ng bata. Ang boses ay basag. Hinaplos ni Melissa ang buhok ng bata. Ang kanyang mga kuko na perpektong nakamanicure ay tila mga kuko ng isang agila. Minsan, ang mga taong akala nating mabuti ay nagbabago, anak. Nalilito lang si Ate Lia mo. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ni tita ang lahat para maging ligtas kayo. Pero, mahal kami ni Ate Lia. Giit ni Sofia. Mahal din kita. Sagot ni Melissa at niyakap ang bata. Matulog ka na, okay? Titingnan ko lang ang kuya mo sa ospital. Pag-alis ng bata, nawala ulit ang ngiti ni Melissa. Kinaiinisan niya ang pagmamahal ng mga bata para kay Lia. Isang pagmamahal na hindi niya kayang bilhin. Sa ospital, sa isang pribadong silid, payapang natutulog si Nico, napapaligiran ng mga makinang tumutunog ng mahina. Pumasok si Melissa, sininyasan ng private nurse na magpahinga muna sa labas. Nang sila na lang dalawa ang natira, dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Tinitigan niya ang mukha ng bata, ang mukha na kamukhang kamukha ni Ricardo, ang mukha ng hadlang sa kanyang yaman. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ng bata. Bakit hindi ka pa mamatay? Bulong niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Pinapahirapan mo talaga ako. Kung namatay ka na lang sana sa ilalim ng lupa, tapos na sana ang lahat ng ito. Tumingin siya sa IV drip na nakakabit sa braso ng bata, tila nag-iisip na hatakin ito. Ngunit tumunog ang kanyang cellphone, isang tawag mula kay Dr. Alves. Melissa, may kaunting pagbabago, sabi ng doktor sa kabilang linya. His vitals are slightly improving. Mas malakas ang resistensya ng bata kaysa sa inaasahan natin. Naramdaman ni Melissa ang paghigpit ng kanyang kamao. Ano ang ibig mong sabihin? Anong improving? Ibig sabihin, may posibilidad na magising siya sa mga susunod na araw. Isang alon ng pagkabalisa, isang emosyon na bihirang maramdaman ni Melissa ang dumaan sa kanya. Hindi ito pwedeng mangyari. Gawan mo ng paraan. Mariing utos niya. Hindi ako nagbabayad sa iyo para sa possibilities. Siguraduhin mong hindi siya magigising. Ever. Ibinaba niya ang tawag. Ang kanyang pagiging kalmado ay naglalaho na. Ang babaeng yon, si Lia, malaya pa rin. At ang batang ito ay nagpapakita ng senyales ng paggising. Ang kanyang perpektong plano ay nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Mabilis siyang umalis ng ospital. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya pabalik sa opisina ni Ricardo. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa isang malaking portrait ni Ricardo na nakasabit sa dingding. Ang ngiti nito ay tila nang aasar sa kanya. Isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Melissa. Lumakad siya papunta sa isang malaking bookshelf na puno ng mga librong law. Hinaplos niya ang mga ito hanggang sa mahanap niya ang isang particular na libro, isang lumang kopya ng The Art of War. Pinindot niya ito. Isang mahinang tunog ng makina ang narinig. At ang buong bookshelf ay dahan-dahang gumalaw papasok, nagbubunyag ng isang madilim na daanan sa likod nito. Isang nakatagong pinto ang bumukas. Ang gabi ay tila isang malaking kumot na itim, basa at mabigat. Sa ilalim nito, gumagapang si Lia na parang isang anino sa sarili niyang dating tahanan. Ang bawat kaluskos ng mga dahon, ang bawat huni ng kuliglig, ay parang sigaw na nagbabadyang isumbong siya. Hawak niya ng mahigpit ang kalawanging susi. Nang marating niya ang maliit na pinto sa likod ng hardin na natatakpan na ng mga baging, halos hindi na siya makahinga sa kaba. Ipinasok niya ang susi sa padlock. Sa unay, ayaw nitong umikot. Ngunit sa kaunting puwersa, isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bumukas ang pinto. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang hardin na dati niyang inaalagaan ay isa ng dayuhang lugar sa dilim.
Ang mga bulaklak ay tila mga multo, at ang puno ng mangga, kung saan niya hinukay si Nico, ay nakatayo na parang isang dambuhalang bantay. Mabilis, ngunit maingat ang kanyang mga hakbang papunta sa likod ng mansyon. Alam niyang bukas ang pinto sa kusina. Isang ugali ng mga kasambahay na iwan itong hindi nakalak para sa mga umuuwing gabi na. Isang ugali na ngayon ay kanyang gagamitin. Nasa loob na siya. Ang katahimikan ng mansyon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay sa labas. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol. Sinunod niya ang sinasabi ng kanyang instinct, ang mga salita ni Mang Ben. Dumiretso siya sa opisina ni Sir Ricardo. Nakasara ang pinto, ngunit hindi nakalock. Pagpihit niya sa doorknob, bumukas ito. Ang amoy ng leather at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Walang nagbago. Ang malaking mesa na gawa sa mahogany, ang mga litrato ng masayang pamilya sa pader. Isang pamilya na sinisira ngayon ng babaeng kasama nila sa litrato. Saan siya magsisimula? Sinimulan niyang kapain ang mga libro sa bookshelf isa-isa. Baka may switch, baka may maluwag na libro. Ngunit lahat ay matibay. Lumuhod siya, tiningnan ang ilalim ng mesa. Wala. Tiningnan niya ang likod ng mga painting. Wala rin. Ang pag-asa niya ay unti-unting nauubos. Baka mali si Mang Ben. Baka guni-guni lang niya ang lahat. Sa kanyang pagkabigo, nasagi niya ang isang maliit na mesa sa gilid. Isang mabigat na photo album ang nahulog mula rito. Lumikha ng isang malakas na kalabog. Nanigas si Leah. Pinakinggan niya ang paligid. Wala. Walang nakarinig. Nang damputin niya ang album, napansin niya ang isang ukas sa sahig kung saan ito nakapatong kanina. Isang perpektong bilog na uka na halatang hindi natural. Sa loob nito, isang maliit at halos hindi makitang butones. Nanginginig ang kamay niyang pinindot ito. Isang mahinang tunog ng makina ang kanyang narinig. Napatingin siya sa malaking bookshelf. Dahan-dahan itong gumalaw. Ang isang buong seksyon nito ay umuurong papasok. Nagbubunyag ng isang madilim na lagusan sa likod. Isang amoy ang lumabas mula sa dilim. Hindi amoy ng alikabok o lumang kahoy. Amoy ng ospital. Amoy ng antiseptic. Nanlamig ang kanyang buong katawan at tila may isang kamay na yelo ang humaplos sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Hindi ito isang bodega. Isa itong kwarto ng ospital. May isang hospital bed sa gitna, kumpleto sa mga makinang kumikislap at tumutunog ng mahina at ritmiko. Isang mahinang, tuloy-tuloy na beep, beep, beep ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan. At sa ibabaw ng kama, may isang taong nakahiga, isang lalaki. Sobrang payat, ang mga pisngi ay humpak, at ang balat ay kulay abo sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa mga monitor. Dahan-dahang lumapit si Leah, ang mga paay tila may sariling isip. Ang kanyang puso ay bumibilis, hindi sa takot, kundi sa isang di kapani-paniwalang pagdududa. Habang papalapit siya, ang liwanag mula sa bintana ng opisina sa labas ay tumama sa mukha ng lalaki. Napahawak si Leah sa kanyang bibig. Ang isang sigaw ay namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Hindi! Bulong niya sa hangin. Sir Ricardo, ang kanyang amo. Ang asawa ni Melissa. Ang ama ni Nico at Sofia. Ang lalaking sinabi sa buong mundo na namatay sa atake sa puso 6 na buwan na ang nakalipas. Buhay siya, ngunit ang kanyang mga matay nakapikit at ang kanyang paghinga ay mababaw. Tinutulungan ng isang maliit na tubo sa kanyang ilong, nasa isang malalim na koma. Ang kanyang atensyon ay napunta sa IV bag na nakasabit sa kanyang tabi. Isang malinaw na likido ang dahan-dahang pumapatak mula rito, dumadaloy sa isang tubo na nakakabit sa kanyang braso. Lumapit pa si Leah.
May isang maliit na label na nakadikit sa IV bag, sulat kamay ng isang doktor. Hindi niya maintindihan ang teknikal na pangalan ng gamot, ngunit may isang bagay sa isipan niya ang nabuhay. Naalala niya ang isang artikulo na nabasa niya online noon tungkol sa mga di matuklasang lason, mga gamot na kapag ibinigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon ay dahan-dahang sisira sa puso at utak ng isang tao na magmumukhang natural na pagkamatay. Doon na niya naintindihan ng lahat. Ang kasakiman ni Melissa, ang pagmamadali nitong patayin si Nico. Hindi lang si Nico. Ang plano pala ni Melissa ay patayin ang lahat ng De Silva. Dahan-dahan, tahimik, perpekto. At sa harap ng batas, siya ang magiging tagapagmana ng lahat. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng litrato. Ngunit wala siyang cellphone. Wala siyang kahit ano. Kailangan niyang makaalis dito. Kailangan niyang masabi sa isang tao ang katotohanan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Handa nang tumakas. Ngunit bigla, isang liwanag ang gumuhit sa bintana ng opisina sa labas. Ang liwanag mula sa headlight ng isang sasakyan. Narinig niya ang tunog ng humihintong makina. Sinundan ito ng isang pamilyar na tunog, ang pagbukas at pagsara ng pinto ng isang mamahaling kotse. Nanigas si Leah sa kinatatayuan, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Bumalik na siya. Nasa labas lang ng pinto si Melissa at si Leah ay nakakulong sa loob ng pinakamadilim na sikreto nito. Ang tanging pagitan sa pagitan ni Leah at ni Melissa ay isang manipis na pinto na gawa sa kahoy at ang bookshelf na nagkukubli nito. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Tumakbo. Magtago. Sa isang iglap, kumilos siya. Ang tanging lugar na posibleng pagtaguan ay ang ilalim ng hospital bed ni Sir Ricardo. Gumapang siya roon. Ipinagsiksika ng sarili sa pagitan ng mga kable at ng malamig na sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina. Ang tunog ng mga takong ni Melissa sa sahig na kahoy ay parang mga putok ng baril sa katahimikan. Pip, pip, pip. Ang tunog ng heart monitor ay tila lalong lumakas. Dasal ni Leah na sana ay huwag itong mapansin ni Melissa. Dasal niya na sana ay huwag itong magbago ng ritmo dahil sa takot na nararamdaman niya. Walang kwentang mga tao. Narinig niyang bulong ni Melissa sa labas. Tila may kausap ito sa telepono. Isang katulong lang, hindi niyo pa mahanap? Gusto ko ng resulta bukas na bukas din. Narinig niya ang pagbaba ng telepono, mga yabag na papalapit sa bookshelf. Ito na. Katapusan na niya. Ngunit huminto ang mga yabag. Narinig niya ang isang mahinang tunog, ang pagbukas ng isang bote at ang pagbuhos ng likido sa isang baso. Tila kumuha lang ng maiinom si Melissa. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niyang muli ang mga yabag, papalayo na, at ang pagsara ng pinto ng opisina. Naghintay si Leah ng ilang minuto na tila isang oras. Nang sigurado na siyang wala na ito, dahan-dahan siyang gumapang palabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kailangan na niyang makaalis. Mabilis ngunit maingat siyang lumabas mula sa sikretong silid. Isinara ang bookshelf at lumabas ng opisina. Habang nagmamadali siyang tumakbo palabas ng mansyon, sa parehong daan na pinasukan niya, isang sanga ng halaman malapit sa pinto ng kusina ang sumabit sa kanyang damit. Isang maliit na tunog ng pagkapunit. Hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo, ang makabalik kay Mang Ben. Tumakbo siya ng tumakbo, hindi na lumingon pa. Ang imahe ni Sir Ricardo na nakahiga sa kama, ang amoy ng lason, ang malamig na boses ni Melissa, lahat ay naglalaro sa kanyang isipan. Sa loob ng mansyon, pabalik si Melissa sa kusina para kumuha ng yelo nang may napansin siyang kumikinang sa sahig, malapit sa pinto. Isang butones, isang maliit at ordinaryong butones na mula sa isang murang uniforme. Pinulot niya ito. Hindi ito galing sa damit niya. Hindi rin sa mga kasambahay na naka-duty. Alam niya.
Kilala niya ang bawat tahi, ang bawat butones sa kanyang kaharian. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Mabilis siyang naglakad papunta sa opisina. Pumasok siya sa sikretong silid. Tiningnan niya ang paligid. Ang kumot sa kama ni Ricardo ay bahagyang nagusot. May isang maliit na bakas ng putik sa sahig na hindi niya napansin kanina. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayon, alam na niya. Lia! Lia! Ibinulong niya ang pangalan na parang isang sumpa. Napakatalino mo, pero hindi sapat. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang kontak sa pulisya. May impormasyon ako kung nasaan ang pugante, sabi niya sa malamig na boses. Ibinigay niya ang address ni Mang Ben. Hindi alam ni Lia ang panganib na paparating. Ang tanging nasa isip niya ay ang makabalik sa ligtas na kanlungan, sa bahay ni Mang Ben. Ang madilim na mga eskinita ay tila walang katapusan. Nang sa wakas, ay natatanaw na niya ang kanto, kung nasaan ang bahay ng matanda. Isang liwanag ang pumukaw sa kanyang pansin, pula at asul. Kumikislap. Huminto siya, ang kanyang puso'y bumagsak sa kanyang sikmura. 2 police car ang nakaparada sa harap ng maliit na bahay ni Mang Ben. Nakabukas ang pinto nito at nakikita niya ang anino ng mga pulis na naghahalughog sa loob. Nag-umpisa siyang manginig. Huli na siya. Nag-umpisa ng maglabasan ang mga kapitbahay, nag-uusisa sa gulo. Nakihalo si Lia sa kanila. Itinago ang kanyang mukha sa dilim. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at 2 pulis. Ang marahas na kinaladkad palabas, si Mang Ben. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang kanyang damit ay gusot at may maliit na sugat sa kanyang noo. Tila itinulak siya at tumama sa kung saan. Ang matanda ay litong-lito. Ang mga matay puno ng takot. Isang hikbi ang gustong kumawala sa lalamunan ni Lia. Gusto niyang sumigaw, umamin. Akuin ang lahat ng kasalanan. Siya ang dahilan kung bakit nadamay ang matanda. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sa gitna ng kaguluhan, sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng pulis, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Mang Ben si Lia na nakatayo sa karamihan. Ang mukha'y basang-basa ng luha. Nakita ni Lia ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang takot ay napalitan ng determinasyon at pagkatapos, umiling si Mang Ben. Isang bahagya ngunit mariing pag-iling, isang mensahe na walang salita, isang utos na tanging siya lang ang nakaintindi. Huwag, magtago ka. Ituloy mo ang laban. Isinampa siya ng mga pulis sa loob ng sasakyan. Ang pinto ay sumara nang may malakas na kalabog. At ang sirena ay muling umugong habang mabilis itong umalis. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga usisero, nag-iiwan ng kani-kanilang hula at kwento. Naiwan si Lia na nakatayong mag-isa sa dilim. Ang mga salita ni Mang Ben na isa siyang ahas, iha, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Natalo na siya. Wala na siyang kakampi, wala na siyang matatakbuhan. Biglang nag-vibrate ang isang lumang cellphone sa kanyang bulsa, ang teleponong ipinahiram sa kanya ni Mang Ben kanina para sa emergency. Isang direhistradong numero ang tumatawag. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na kilalang-kilala niya. Malamig, mapang-asar, at puno ng tagumpay. Nasa akin na ang kaibigan mo, Lia. Sabi ni Melissa de Silva. Napahawak si Lia sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging putik. Kung hindi ka susuko, patuloy ni Melissa, ang bawat salita ay parang patalim. Siya ang magbabayad. Anong gagawin niyo sa kanya? Tanong ni Lia. Ang boses niya'y isang mahinang pakiusap. Isang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Depende sa'yo, Lia. Kung matalino ka, pupunta ka sa pinakamalapit na istasyon ng pulis
at aaminin mo ang iyong krimen. Sabihin mong nalito ka lang na ikaw ang nanakit kay Nico. Kapag ginawa mo yan, baka, baka pakawalan ko ang matanda. Sinungaling ka, humikbing sabi ni Leah. Oo, sagot ni Melissa, walang bakas ng hiya. Pero may pagpipilian ka ba? Ibinaba ni Melissa ang tawag. Naiwan si Leah na nakasandal sa pader. Ang cellphone ni Mang Ben ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa semento. Wala na. Wala na si Mang Ben. Wala na ang kanyang kaisa-isang kakampi. Siya na lang mag-isa, isang pugante na ang muka ay nakapaskil sa bawat telebisyon. At ngayon, hawak ni Melissa ang buhay ng nag-iisang taong tumulong na sa kanya. Nagsimula siyang maglakad, walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng poste ay lumabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang ingay ng syudad ay tila isang malayong ugong. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, nakakasakal. Ilang oras siyang nagpalaboy-laboy hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa harap ng isang lumang simbahan. Bukas pa ang mga pinto nito. Pumasok siya. Naupo sa isa sa mga huling bangko sa likod. Sa katahimikan ng bahay ng Diyos, sa harap ng imahe ni Jesus na nakapako sa krus, doon niya ibinuhos lahat. Hindi siya nagdasal para sa tulong. Nagdasal siya para sa kapatawaran. Patawad, Mang Ben. Dahil sa akin, nadamay kayo. Patawad, Nico. Wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Patawad, Leo. Ang alaala ng kanyang namatay na kapatid ay muling sumariwa. Muli, may isang batang nanganganib. At muli, wala siyang kapangyarihan, wala siyang magawa. Lumabas siya ng simbahan, pakiramdam niya'y mas lalo lang siyang nalugmok. Sumilong siya sa waiting shed, pinapanood ang mga sasakyang dumaraan. Sa isang maliit na TV sa loob ng isang 24-hour convenience store sa tapat, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Si Melissa, papalabas ng isang korte na papaligiran ng mga reporter. Isang malaking tagumpay po para sa pamilya De Silva, sabi ng reporter. Iginawad na po ng korte kay Ginang Melissa De Silva ang permiso na ilipat ang kanyang anak na si Nico sa isang private care facility sa probinsya kung saan mas matututukan daw ang specialized medical needs nito. Nagpanting ang tainga ni Leah. Specialized medical needs? Private care facility? Hindi. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Ilalayo nila si Nico mula sa mga matang mapanghusga ng publiko. Ilalayo nila siya sa mga doktor na hindi nila kontrolado. At doon, sa isang lugar na walang nakakakita, tatapusin na nila ang kanilang sinimulan. Iyon na, ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang huling pag-asa ay tuluyan ng namatay. Natalo na siya sa lahat ng anggulo. Napayuko si Leah. Ang kanyang katawan ay nanghihina sa bigat ng katotohanan. Tapos na ang laban. Nanalo na si Melissa. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang matinding kalungkutan ay dahan-dahang nag-init, naging baga at sumiklab. Hindi ito pag-asa, galit ito. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Galit para kay Melissa. Galit para sa sistema na pinoprotektahan ang mayayaman at makapangyarihan. Galit para sa sarili niya dahil sa pagiging duwag. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang mga luha ay tumigil na sa pagpatak. Ang nanginginig niyang mga kamay ay humigpit at naging kamao. Maaring tapos na ang laban para sa kanyang pangalan. Maaring tapos na ang laban para kay Mang Ben. Maaring tapos na ang laban para sa katarungan. Pero hindi pa tapos ang laban para sa buhay ni Nico. Kung mamamatay man siya, kung makukulong man siya habang buhay, gagawin niya ito habang lumalaban. Hindi na siya tatakbo, hindi na siya magtatago. Tumayo siya, pinagpagan ng kanyang damit. May isang lugar na lang siyang kailangang puntahan.
Pinulot niya ang cellphone ni Mang Ben mula sa kanyang bulsa. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang ospital, kung saan naroroon pa si Nico. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang buong pagkatao. Ibinulong niya sa hangin. Isang pangako sa isang batang hindi niya kadugo, ngunit minamahal niya ng buong puso. Hindi pa tapos ang laban, Nico. Paparating na si Ate Lia. Ang ospital sa umaga ay ibang-iba sa ospital sa gabi. Ito'y mas magulo, mas maingay, puno ng mga taong abala. At ang kaguluhang iyon ang magiging kanyang kalasag. Sa loob ng halos isang oras, nagmatyag si Lia mula sa isang coffee shop sa tapat. Pinag-aralan niya ang bawat galaw, ang pagpasok at paglabas ng mga staff, ang schedule ng security, ang lokasyon ng mga service entrance. Ang kanyang pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang laundry delivery truck. Habang nagbubuhat ang mga trabahador ng mga bag ng maruruming kumot at uniforme, nakahanap si Lia ng isang sandali kung saan walang nakatingin. Mabilis siyang pumasok sa loob ng truck at nagtago sa likod ng mga bag na may amoy ng pawis at gamot. Dinala siya ng truck sa basement ng ospital, sa laundry area. Sa gitna ng ingay ng mga washing machine at amoy ng bleach, nakakita siya ng isang cart na puno ng mga bagong laba at plansadong uniforme ng mga nurse. Kumuha siya ng isang set kasama ang isang face mask. Sa loob ng isang bakanting CR, nagpalit siya ng damit. Pagtingin niya sa salamin, isa na siyang anino, isang mukha sa karamihan. Handa na siya. Ang bawat hakbang sa pasilyo ng ospital ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga paay matatag. Ang kanyang mukha, na natatakpan ng mask, ay kalmado. Nakayuko siya, umiiwas sa mga security guard, nagpapanggap na abala. Nakarating siya sa private wing. Mas tahimik dito, mas kaunti ang mga tao. At mas mahigpit ang seguridad. Sa dulo ng pasilyo, naroon ang silid ni Nico. At sa labas nito, nakatayo ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong, mga private guard ni Melissa. At sa tabi nila, nakikipag-usap si Dr. Alves. Paano siya makakalusot? Huminga siya ng malalim. Kailangan niya ng gulo. May nakita siyang isang cart na puno ng mga gamit panlinis. Walang nagbabantay. Mabilis niyang itinulak ito. Habang papalapit siya sa pwesto ng mga bantay, sinadya niyang ibangga ang cart sa pader. Crash! Ang tunog ng mga nahuhulog na bote ng panlinis at mga metal na balde ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ano yon? Sigaw ng isang guard. Lahat sila. Ang mga guard at si Dr. Alves ay napalingon sa direksyon ng ingay. Para silang mga asong na-distract. Iyon lang ang kailangan ni Lia. 2 segundo. Habang ang kanilang atensyon ay nasa kabilang direksyon, mabilis at tahimik siyang pumasok sa loob ng silid ni Nico. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mahinang tunog ng heart monitor. Nakahiga si Nico sa kama. Payapa, walang malay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa tabi ng kama, si Melissa De Silva. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Lia. Sa tabi niya, si Dr. Alves. Nakadarating lang din matapos marinig ang ingay. Ano ba yung ingay na yon? Iritadong tanong ni Melissa. Wala yon, ma'am. May nakabangga lang yata ng cart. Sagot ng doktor. Handa na ba? Nakita ni Lia ito. Ang hiringgilya. Hawak ni Melissa. Puno ito ng isang malinaw na likido. Kamandag. Mabuti nang matapos na ito. Sabi ni Melissa. Ang boses ay walang emosyon. Masyado nang matagal ang palabas na ito. Itinaas ni Melissa ang hiringgilya. Ang dulo ng karayom ay kumislap sa ilaw. Inilapit niya ito sa eyeline na nakakabit sa braso ni Nico. Ang hangin ay tila nawala sa mga baga ni Lia. Ang buong mundo ay bumagal. Ang lahat ng takot, lahat ng pagod, lahat ng pagdududa ay nawala. Ang natira na lang ay ang imahe ng isang inosenteng bata na ilang segundo na lang ang layo mula sa kamatayan. Isang sigaw ang kumawala
Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw na pinaghalong galit at pagmamahal. Huwag! Gulat na napalingon sina Melissa at Dr. Alves. Ang kanilang mga matay nanlaki sa pagkabigla nang makita nila ang nurse na nakatayo sa likod nila. Bago pa sila makakilos, sumugod si Leah. Hindi niya inatake si Melissa. Ang kanyang target ay ang kamay na may hawak na hiringgilya. Tinabig niya ito ng buong lakas. Ang hiringgilya ay lumipad sa hangin at bumagsak sa sahig. Nabasag. Ang lason ay kumalat sa puting tiles. Hayop ka! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Melissa. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Mula sa isang sosyal na ginang patungo sa isang halimaw. Sinugod niya si Leah. Nagsimula ang isang marahas na paglalaban. Sinabunutan ni Melissa si Leah. Itinulak ito sa mga gamit. Si Dr. Alves ay sinubukang hawakan si Leah. Ngunit sinipa siya nito sa tuhod. Nabasag ang mga gamit. Nagbagsakan ang mga tray. Ang mahinang beep ng heart monitor ay naging isang tuloy-tuloy at nakakabinging alarma. Sa gitna ng gulo, narinig nila ang malakas na pagbukas ng pinto. Pulis! Bitawan niyo siya! Dalawang pulis na naalarma ng kaguluhan ang pumasok. Ang kanilang mga baril ay nakatutok sa kanila. Ang mga private guard ni Melissa ay sumunod sa likod nila, litong-lito. Biglang tumigil ang lahat. Si Melissa, hawak-hawak pa rin ang buhok ni Leah. Si Leah, sugatan ng labi, ngunit ang mga matay nag-aapoy pa rin. Si Dr. Alves, namimilipit sa sakit. Ang tanging maririnig ay ang alarma ng heart monitor at ang kanilang mga paghingal. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang narinig. Mahina, paos, ngunit malinaw. Lahat ng mga mata sa silid, pulis, guard, doktor, si Melissa at si Leah ay napalingon sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Nico ang kanyang mga mata at ang kanyang maliit at nanginginig na kamay ay itinaas niya. Itinuturo, diretso kay Melissa. Ang maliit na daliri ni Nico na nakaturo kay Melissa ay mas matimbang pa sa lahat ng ebidensya sa mundo. Iyon ang katotohanang hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang takutin ng kapangyarihan. Ang mukha ni Melissa de Silva ay dumaan sa isang mabilis na pagbabago, mula sa pagkabigla, papunta sa pagtanggi, at sa huli, sa purong, hindi na maitatagong kabaliwan. Hindi! Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng lason. Bata lang yan. Nalilito lang siya. Siya. Yang babaeng yan ang may kasalanan. Itinuro niya si Leah. Ngunit walang sino man ang nakikinig sa kanya. Ang mga mata ng mga pulis, na kanina'y puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay matigas at malamig na. Nakita nila ang hiringgilya sa sahig. Nakita nila ang takot sa mga mata ng bata. At narinig nila ang kanyang unang salita. Isang pulis ang dahan-dahang lumapit kay Melissa. Ginang de Silva, tapos na po ang laro niyo. Para siyang isang mabangis na hayop na nasukol. Sa huling desperadong pagkilos, bumitaw siya kay Leah at sinubukan niyang tumakbo palabas ng pinto. Ngunit huli na ang lahat. Madali siyang nahuli ng mga pulis. Bitawan niyo ako! Hindi niyo alam kung sino ako. Babagsak kayong lahat. Sigaw niya habang pinupusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Ang kanyang postura, ang kanyang elegansya, lahat ay nawala. Ang natira ay isang babaeng nagwawala. Ang kanyang tunay na kulay ay lantad na para makita ng lahat. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Leah. Hindi na ito ang mga matang mapang-asar at puno ng kapangyarihan. Ito ay mga matang puno ng sukdulan at walang hanggang pagkamuhi. Si Dr. Alves na nakita ang lahat ay agad na itinaas ang kanyang mga kamay. Wala akong kasalanan. Pinilit niya lang ako. Ipaliwanag mo yan sa presinto, malamig na sabi ng isang pulis. Nang mawala na ang gulo, naiwan si Leah sa silid, nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyon.
Dahan-dahan siyang lumingon sa kama. Si Nico ay nakatingin sa kanya, ang kanyang mga matay puno ng pagkilala at pagmamahal. Lumapit si Leah sa kama. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Nico, gising ka na. Ate, Leah! Bulong ng bata at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, pumasok si Sofia sa silid kasama ang isang nurse. Nakita niya si Leah, nakita niya si Nico na gising at tumakbo ito papalapit. Ate Leah, Kuya! Niyakap ni Leah ang dalawang bata. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang pakiramdam na mas matindi pa sa tagumpay. Ito ay kapayapaan. Ilang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol kay Angelica Reyes, ang Black Widow ng Forbes Park, ay gumimbal sa buong bansa. Isa-isang nabuklat ang kanyang mga krim. Ang paglason kay Sir Ricardo de Silva na milagrong nailigtas ng matigil ang pagpapatak ng lason sa kanyang katawan, ang pagtangkang pagpatay sa kanyang stepson, at ang pagkakatuklas sa mga misteryosong pagkamatay ng kanyang mga dati pang mayayamang asawa. Si Mang Ben ay pinalaya at binigyan ng malaking pabuya ng pamilya de Silva. Si Leah Morales ay nilinis sa lahat ng akusasyon. Mula sa isang wanted na kriminal, siya ay naging isang bayani sa mata ng publiko. Sa isang opisina ng abogado, nakaupo si Leah sa tapat ng isang lalaking nasa wheelchair, si Sir Ricardo de Silva. Payat pa rin siya at mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na at puno ng pasasalamat. Sa tabi niya, nakatayo sina Nico at Sofia. Wala akong sapat na salita para pasalamatan ka, Leah, sabi ni Sir Ricardo. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Iniligtas mo hindi lang ang mga anak ko, kundi pati na rin ako. Trabaho ko lang po na protektahan sila, sir, sagot ni Leah na kayuko. Hindi, git ni Sir Ricardo. Hindi iyon trabaho, pagmamahal iyon. Isang pagmamahal na hindi na ibigay ng tunay nilang ina at lalong hindi ng demonyong pinakasalan ko. May inabot siyang isang folder kay Leah. Ito, ang legal guardianship papers. Nais kong ikaw ang opisyal na maging tagapag-alaga ni Nico at Sofia. Hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang pamilya. Itinuturing ka na nilang ina. Napatingin si Leah sa dalawang bata. Si Sofia ay agad na yumakap sa kanyang baywang. Si Nico naman ay hinawakan ng kanyang kamay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Isang tunay at masayang ngiti. Ang huling eksena, isang simpleng bahay na malayo sa gulo ng syudad. Sa isang maliit na hardin, naghahabulan ang dalawang bata. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nakaupo sa isang silyang yantok si Leah. Hawak ang isang tasa ng kape. Pinapanood sila. Wala na ang takot. Wala na ang pagtakas. Lumapit si Nico sa kanya. Mama Leah, sabi nito, pwede po ba tayong maglaro? Hinaplos ni Leah ang pisngi ng bata. Ang salitang mama ay isang musika sa kanyang pandinig. Oo naman anak, sagot niya. Tumayo siya at sumali sa paglalaro ng mga bata sa ilalim ng sikat ng araw. Sila ay hindi na amo at katulong. Sila ay isang pamilya, binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na kayang maghukay sa lupa. Tumakbo sa dilim at harapin ang anumang demonyo para sa kaligtasan ng isa't isa. Ang kanyang paglalakbay ay tapos na at isang bago, mas magandang buhay ang nagsisimula pa lang.